Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko po nang batiin, una sa lahat, si Sister Sol, Patricia Sarasap, and Miss Pajoy. Maraming salamat po sa inyong mga comments at pagsubaybay po dito sa ating channel. Na-appreciate ko po yung mga comments ninyo. Now, tutuloy po natin ating series patungkol po sa Anatomy of Sin and Temptations. Now, ang kahapon po, tinalakay natin patungkol sa tukso ni Satanas kay Eva at Adan. At kung mapapansin nyo po, yung tukso na yun din yung tukso na ginamit niya kay Jesus Christ. Kaya po, yung tukso ni Satanas kay Jesus Christ, yung tukso ni Satanas kay Adan at Eva, at tukso ni Satanas sa panahon natin ngayon, the same old thing, hindi nagbabago. Laging ang atake ni Satanas, lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Ang atake sa mata, atake sa laman, at atake sa puso. Atake sa puso, hindi yung heart attack, yung pride, the sin of pride. So, ngayon po titingnan natin yung tukso ni Satanas kay Jesus Christ. Sabi po rito sa Luke chapter 4, verse 1 through 13, babasahin ko na naman po sa Tagalog kasi 13 verses po ito. So sabi po rito, si Jesus na puno ng Espiritu Santo ay bumalik mula sa Jordan at dinala ng Espiritu sa ilang. So si Jesus Christ po, right after ng baptism niya, ginaid siya. Kumbaga, nilid siya ng banal na Espiritu para magpunta doon sa disyerto. Anong nangyari sa disyerto? Doon ay tinukso siya ng dyablo sa loob ng 40 araw. For 40 days, tinutukso siya ng dyablo. Now, bakit ba si Jesus Christ dinala ng Espiritu sa ilang? Simple lang po ang dahilan niyan. Kasi po si Jesus Christ, ang gagawin niya, i-reverse niya yung nangyari sa Garden of Eden. Sa Garden of Eden kasi, tinukso si Eva at Adan ng 3 klaseng tukso. Bumagsak sila sa kasalanan, kaya yung buong sangkatauhan na kay Adan, nahulog din sa kasalanan. Ngayon, kailangan iulitin yung proseso na yon. This time naman, si Jesus Christ, siya yung last Adam. Kaya ang tawag ng Bible kay Jesus Christ, the last Adam. Kasi merong first Adam na nahulog sa pagkakasala, along with Adam, nahulog din sa pagkakasala yung buong humanity. Now, kailangan ng second Adam, si Jesus Christ, para lahat ng kay Jesus Christ, lahat ng mananampalataya sa Panginoong Jesucristo, maging parte ng bagong humanity. Kasi po, dati tayo po ay nakay Adan. Nasa old humanity tayo, nahulog sa pagkakasala. Nirepresent tayo ni Adan doon sa Garden of Eden and he fell into sin. Pero ang Panginoong Jesucristo po, nirepresent tayo sa disyerto. At lahat ng tukso ginawa sa kanya ni Satanas. Pero si Jesus Christ nagtagumpay. At lahat ng mananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay nabibilang sa kanyang katawan, the new humanity. Kaya lahat ng nakay Kristo nagtagumpay na rin laban kay Satanas. Napakaganda po, no? Salamat sa Panginoon, sinugo niya ang Panginoong Jesucristo bilang last Adam, no? Sinugo ng ating Diyos Ama. Now, tingnan po natin kung anong nangyari dito sa Luke chapter 4. So, nilid po siya ng Santong Espiritu doon sa disyerto para tuksuhin, para i-reverse yung epekto ng nangyari doon kay Adan. Now, doon tinukso siya sa 40 araw, hindi siya kumain ng anuman sa mga araw na iyon at nang makalipas ang mga araw na iyon ay nagutom siya. So, anong sinabi sa kanya ni Satanas? Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang batong ito ay maging tinapay. Sipin niyo po, ang Panginoong Jesucristo naging tao katulad natin. Pag isang araw ka hindi kumain, yung sense of smell mo matindi kahit lutuin ng kapitbahay, naamoy mo kasi iba yung klase yung gutom mo. Now, si Jesus Christ bilang tao, talagang gutom na rin during this time. At meron pang Satanas dito at sinasabing, uy, na-imagine mo ba yung tinapay? Sarap ng tinapay, no? O ito, gawin mong tinapay. Ano pong tukso yan? Anong atake yan? Yan po ay atake sa laman, lust of the flesh. Yung pita ng laman, gustong-gusto mo nang kumain. Pero, andyan si Satanas, binibigyan ka ng kaparaanan para makakain ka. Yun nga lang, galing kay Satanas. Ngayon, ang sagot ng Panginoong Jesucristo, pakinggan po natin, verse 4. At sumagot sa kanya si Jesus, nasusulat. So, ang response ng Panginoong Jesucristo from the Word of God, nasusulat. Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang. Si Adan po, mga kapatid, hindi siya nagbase sa salita ng Diyos. Bagamat ang Diyos nagsabi sa kanya, Adan, wag mong kakainin yung bunga ng manggagaling dyan sa puno ng pagkakalam ng mabuti at masama. Yun yung salita ng Diyos.
Pero si Adan hindi siya nagbase sa salita ng Diyos eh. Nagbase siya sa salita ni Satanas at sa salita ng kanyang asawa at kumain siya at napahamak yung sangkatauhan because of that. Now si Jesus Christ po, bilang pangalawang Adan, nagbase siya sa salita ng Diyos. Nasusulat, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Verse 5 po, dahil hindi nagtagumpay yung lust of the flesh. Verse 5 sabi dito, pagkatapos ay dinala siya ng diablo sa isang mataas na lugar at ipinakita sa kanya sa isang saglit ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan. Okay, hindi umubra yung lust of the flesh. This time naman, lust of the eyes. Pinakita ni Satan kay Jesus Christ yung karangyaan ng sanlibutan, yung mga bansa, yung mga kaharian. At sabi ni Satanas sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihang ito at ang kaluwalhatian nila sapagkat ito'y naibigay na sa akin at ibinibigay ko kung kanino ko ibig. Tindi po, no? Ang ganda ng mga karangyaan ng mga kaharian, Jesus Christ, oh. Hindi mo na paghihirapan yan. Ibibigay ko na lang sa iyo. Free. Just bow down and worship me. Sabi dito sa verse 7, kaya't kung sasamba ka sa akin, ang lahat ng ito'y magiging sa iyo. Hindi mo na paghihirapan yung mga bansa na mapasayo, Jesus. Ibibigay ko sa iyo ng kusa. Sumamba ka lang sa akin. At ito yung pangarap ni Satanas eh. Na yung Son of God lumuhod sa kanya. No? Pero si Jesus Christ hindi nagpatinag. Nanatili sa kanya yung salita ng Diyos. Yung kabiguan ni Adan, pinagpapatagumpay ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni Jesus Christ, at sumagot si Jesus sa kanya, nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang iyong paglilingkuran. Nagko-quote naman siya sa Bible uli. Sabi niya, itong nakasulat sa Bible. Ito yung sinabi ng Diyos Ama. And by the way, lahat ng verses na pinag-quote ni Jesus Christ diyan, galing kay Yahweh. Hindi ibig sabihin na hindi niya tatay si Yahweh. Tatay niya si Yahweh, no? Galing kay Yahweh yung mga salita rito. Kaya sabi dito, nasusulat, worship the Lord. Yung Lord dito, Yahweh yun eh. Yung Panginoon dito, yung Adonai. So, si Jesus Christ nag-quote na naman ng verse, ang mahalaga sa akin yung salita ng Diyos, hindi yung salita mo, Satanas. Hindi ikaw ang magbibigay sa akin ng mga bansa, ang Diyos Ama, si Yahweh ang magbibigay sa akin ng mga bansa. All the nations will bow down before me. At paghihirapan ko to. Hindi ko kailangan tanggapin. Minsan kasi yung tukso sa atin, gusto natin instant, di ba? Yan yung mga tukso talaga na matindi. Pag instant money, instant, pleasure. Lahat ng instant, parang ang sarap-sarap eh. Pero yung kay Jesus kasi hindi, paghihirapan ko to. I don't like instant. Lalo na kung galing kay Satanas. Dapat ito galing mismo sa Diyos. Ang Diyos yung magbibigay sa akin ng lahat ng mga bansa at paghihirapan ko to. So, bigo na naman si Satanas. So, verse 9, sabi dito, pagkatapos ay kanyang dinala siya sa Jerusalem at inilagay siya sa tuktok ng templo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka mula rito. Ang inaatake naman, hindi na yung lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life naman. If you are the Son of God, kung totoo na anak ka ng Diyos, hindi ba ililigtas ka ng mga anghel mo? Try mo nga, magpatihulog ka. Subukan mo. Test God. Test your Father. Sabagat nasusulat, nag-quote na rin si Satanas, no? Nasusulat, ipagbibilin ka niya sa mga anghel na ikaw ay ingatan at aalalayan kanila ng kanilang mga kamay. Baka masaktan mo ang iyong paa sa isang bato. Nag-quote rin si Satan. Si Satan rin. Satan is a good theologian, no? Marami siyang alam sa Bible. Tsaka kilala niya talaga kung sino yung Diyos. Ang problema, hindi siya nagpapasakop sa Diyos. Anyway, verse 12. At sumagot si Jesus sa kanya, sinasabi, wag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Nag-quote na naman ang ating Panginoong Jesucristo ng talata sa Biblia. So sabi dito, don't put the Lord your God to the test. Wag mong subukin, wag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Nung natapos na yung tatlong temptation na yun, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life, sabi dito, nang matapos na ng diablo ang lahat ng panunukso, hindi siya umubra, lumayo siya sa kanyang hanggang sa isa pang pagkakataon. Now, tingnan niyo po yung mga responses ng ating Panginoong Jesucristo dito. Nag-quote po siya sa mga talatang ito, no? Number 1, Deuteronomy 8:3, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Nag-quote siya sa Deuteronomy chapter 6, verse 13, worship the Lord God and serve Him only. And then nag-quote ulit siya sa Deuteronomy 6:16, do not put the Lord your God to the test. Paano po nilabanan ni Jesus Christ yung tukso? Sa pamamagitan ng pagtitiwala sa salita ng Diyos Ama.
At napakahalaga po nito. Ito po yung application natin. The role of God's Word. Ano ba yung role ng salita ng Diyos sa panahon ng tukso? Before and during temptation. Napakahalaga po ng salita ng Diyos kasi itong sandata natin. The Word of God is our sword. This is how we counterattack the advances of the devil. Kaya napakahalaga, point number 1, immerse yourself in God's Word. Napakahalaga mga kapatid, na tayo, nagbababad tayo, we're immersing, nagbababad tayo sa salita ng Diyos. Kahit walang tukso, kahit hindi tayo masyado natutokso, nagpre-prepare na tayo, nagbababad na tayo sa salita ng Diyos. Just imagine that, no? Hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, tapos dumating yung tukso sa iyong buhay, wala kang kalaban-laban, hindi mo alam paano gamitin yung salita ng Diyos kasi wala kang memorize na verse, wala kang alam sa katuruan ng Diyos, wala kang kalaban-laban. Ang salita po ng Diyos ay nilalarawan yan sa espada. At kung ikaw ay isang swordsman, meron kang espada, before the battle, nagtitrain ka na. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo kay Timoteo, all scripture is God-breathed. Hiningahan ng Diyos ang lahat ng mga kasulatan. Tapos sabi niya doon, magagamit mo ito in your training. You can use this to train godliness. Training in righteousness. Ibig sabihin, mayroon talagang training na bago ka sumabak sa labanan, nagtitrain ka na paano mo gagamitin yung espada ng Diyos. So, point number 1, immerse yourself in God's Word. Nagbababad na tayo sa salita ng Diyos. Inuunawa natin yung mga katuroan ng Diyos even before the battle begins. And point number 2, fight temptations with God's Word. During temptation, marami ka ng bala, no? Handang-handa ka na, prepared ka na. Huwag mong labanan yung salita ni Satanas ng sarili mong salita. No, hindi ka mananalo. Labanan mo yan ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga yung example dito ng Panginoong Jesucristo eh. Yung counter-attack niya, laging katotohanan ng Diyos. Kasi si Satanas, ang sasabihin niya sa iyo, puro kasinungalingan. Marami siyang sasabihin tama na maganda, pero may halong kasinungalingan. Yan yung nangyari sa Genesis chapter 3. At yan pa rin yung nangyayari sa panahon natin ngayon. Meron siyang i-offer sa iyo, yung kaaway may i-offer sa iyo na ang ganda-ganda sa paningin, pero may halong kasinungalingan, may halong sumpat, may halong kapahamakan. Hindi nag-o-offer si Satanas ng pangit sa paningin. Kaya nga tukso eh, ang ganda-ganda ng packaging eh. Lahat ng panunukso ni Satanas, laging maganda sa paningin, laging mabuti sa paningin, pero may halong kasamaan. Kaya mga kapatid, let's fight lies with God's truth. Let's fight temptations with God's Word. Lagi tayo magtiwala sa salita ng Diyos. And that's our point number 3. Trust in God's Word for success. Gusto mo ba magtagumpay sa hamon ng buhay, sa mga tukso? Trust God's Word for success. Yung kay Satanas, yung salita ni Satanas, laging ano yan eh, instant, madali, mabilis, instant pleasure, mag-e-enjoy ka agad, hindi mo na kailangan maghirap, you know? Pero yung salita ng Diyos, hindi laging instant eh. Yung promises ng Diyos, you need to persevere. Kailangan mong magpatuloy, kailangan mong magsumikap in order to receive the promises of God. Kaya nakasulat yan sa book of Hebrews, you need to persevere so that when you have done the will of God, you will receive what He has promised. Ibig sabihin, kailangan mo munang sumunod sa ating Panginoong Diyos. You need to persevere. You need to do the will of God. And after that, you will receive what God has promised. Pero dito po kay Satanas, hindi mo na kailangan mag-antay. You don't need to suffer. You don't need to persevere. Eto na, instant, sayong-sayo na. Tukso po yan. Na dapat nating labanan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa salita ng Diyos, na yung Diyos ang marunong sa lahat, ang Diyos ang nakakalam ng pinakamainam sa atin. Hindi man natin nakikita kung ano yung plano ng Diyos sa atin. Pero yung kaaway nagbibigay sa atin ng magandang plano sa paningin ng mundo. Pero kailangan natin magtiwala sa salita ng Diyos. Na yung Diyos, alam niya kung anong pinakamabuti sa atin. Kailangan natin magtiwala sa Kanya. Si Adan po, tsaka si Eva, nung tinukso sila ng Satanas, ang dapat pong ginawa nila, nagtiwala sila sa sinabi ng Diyos sa kanila na huwag mong kainin yan. I know what is best for you, Adam and Eve. Pero ang ginawa po nila, nagtiwala sila sa boses ni Satanas at napahamak po sila because of that. Para po sa ating discussion, what is the importance of immersing ourselves in God's Word to fight temptations? Samahan niyo po ako sa panalangin. Lord, thank you for your Word.
It is our sword to counter the attacks of Satan. Please grant me the diligence to train now and prepare for battle. Teach me to practice obedience and righteousness. Let me use the wisdom of the Bible to counterattack Satan's advances. Help me immerse myself in the teachings of Christ. Grant me enough faith to shield my conviction and remain faithful to you. Extend your grace to me whenever I am tempted, and let me emerge victorious. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion na ito, si Sister Myra. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain ka ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.